morning po sa lahat. Good morning, sir. Nakikita niyo na po yung aking screen. Next activity po tayo. Yan, nakikita na ba? Kita niyo na. Gayan lang yan, sir. Wait lang po, i-explain ko muna. So yung next topic natin is all about loops or yung tinatawag nilang looping. So ano nga ba yung loops or yung looping? So sa C++, so every language meron tayong loops. Okay? So loops can execute a blocks of codes or block of code as long as the specified condition is reached. So yung loop natin is papadaliin niya yung ating buhay. Kasi instead of writing long codes, maggagawa na lang tayo ng specific condition para sa ating loops. Okay? So loops are handy because they save time. Mas mapapabilis yung time natin mag-code and reduce errors. Reduce kasi kokonti na lang yung code instead of typing all of the print or see out. And they make code more readable. So mas madali daw siyang maintindihan. So sa C++, we have while loop. So meron din tayong do while. So this time, ang gagamitin lang muna natin is while loop. So yung loop is parang yung continuous niyang binabasa yung code na ginawa natin until pag na-reach niya yung end of the condition, mag-i-stop siya. Okay? So ganun yung loop. So the while loop loops through a block of code as long as the specified condition is true. Okay? So pag na-reach niya na yung kanyang yung end ng loops. So doon na siya mag-i-stop. So let's see kung paano siya. Okay? So this will serve as your activity number 1 sa ating semifinals. Okay? Let's try. So this is the regular na ginagawa natin. So usually, halimbawa, we want to print 0 to 19. So 0. So this is C out lahat dyan, di ba? Isi-C out mo siya isa-isa. So from 0 to 19. Pero the data structure of this is equivalent to 20. Kapag susumahin mo, this will be the 1. So 1 byte, 2, 3, 4, 5, 6 until 20, di ba? Usually ganun. So 0 is equivalent to 1 byte until 19 is the 20. Parang ganun, yung size niya. Okay? So kasi meron sa data structure na 0 is meron kumakain din siya ng byte kapag nag-output ka. Okay? Now let's see. So usually ganito yung code na ginagawa natin, di ba? So pag in-execute natin siya, ang mangyayari, ito yung output. Yan. Okay, so 0 to 19. Kasi this will serve as 1 byte hanggang 20. Now, paano pag gusto ko hanggang 100? So, ang mangyayari, mag-a-add ka ulit ng ganito, di ba? Kung kakopy mo yan, trial natin. Kakopy mo ito, copy, then you will go to, palitan mo ito, syempre, usually ganyan, di ba? 20, 21,
etc. Diba? 22, 23, 24, ang tagal, diba? 25, 26, 27, 28, hanggang and so on. So, ganun yun. So, pag hindi mo pa na-count ng tama, limbawa yan, tapos na-miss out mo to, sabi mo dito is 29. Meron palang 10 na sumingit doon. 30, 31. Ulit na. 31, tapos 32, 33, 35 ka mo, di na-miss out mo, na-miss yung bilang mo. Tapos, siyempre, kulang ka, 38 lang ka mo, di babalik ka na naman doon. Like, for example, i-execute natin siya. So, ganon. So, in-output natin siya ganon. Okay? On the other hand, instead of doing this, so sobrang dami mong itatype dito. Let's go on the while loop. Paano ba sa while loop? So, ito yung code for while loop. Yan. Oops, wait. Yan. So, as usual, we have the header, the library, and then the opening functions or the first function. We have, nag-declare tayo ng variable. So, we have int I. Okay, so declare natin yung int as I or I is equal to int. So, nagbigay tayo ng value or nag-assign tayo ng value. So, let's say 0. So, nag-start siya to 0. Okay? While, sabi natin doon, while I is greater than 20. Okay? So, naglagay tayo ng while. Ano ba yung sabi doon sa while? While loop loops through a block of code as long as the specified condition is true. Okay? So, I is greater than 20. Oo, totoo naman siya kasi I is 0. Okay, so, true yung ating statement. Then, nag-open tayo ulit ng functions here. We have cout. Ang gusto nating i-output, yung value ni I. Okay? Since ang value ni I is 0 while greater than 20, yun yung kanyang value. So, nag-out na naman tayo dito ng next line para mag-move yung pagka-output ng isa, mag-output siya sa ilalim. Kaya meron nito. Okay? Kasi pag tinanggal mo to, dire-diretso pa ganun. Hindi siya sa ilalim. Hindi siya gantong itsura. Ito, hindi siya pa ganyan. Pa ganun siya. X-axis pa tawag or Y. So, moving on, we have here, since we already have the true conditions doon sa ating while, correct yan. So, I is greater than 20 kasi nga 0 siya. Then, cout I, every time na mag-output siya, kaya while kanya, every time na mag-output siya, mag-a-add siya ng 1. Okay? Kasi plus or i-add niya doon sa sarili niya yon. Plus. Okay? So, 0, add, increment, pataas siya. So, plus. Pag negative is minus naman. So, this time is plus. So, ano yung output niya? Limbawa, ang gusto lang nating i-output is 0 to 19. Kasi nga, equivalent nun sa data structure is hanggang 19 lang. Pero, yung item mo is 20. Okay? So, let's try to execute. So, yun. So, 0 is equivalent to, pag kinount mo yung item, this is 20. 0 is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hanggang 20 kasi nadagdag siyang 0. Okay? So, that's how you do instead of doing this
cout na ganito. Kaya, less error ka dito kasi yung program na yung magka-count for you to correct. Instead of this, kapag may na-miss out kang isa, there, have 10 there. Tapos 28, dapat 29 dito. So, magkaka-error ka ngayon. So, this one is sure na ka na tama kasi siya nang output para sa'yo. Okay? So, ito lang yung gagawin. There's nothing fancy. Yan. So, I want you to do siguro mga 100. Yun na lang. 100 yung inyong gagawin. Okay? Sir, Yes. sa ano pa rin po ba yan? Same apps? Oo, sa C++. Anong... C++ pa rin po. Oo. Yun sa mobile phone nyo. Basta always save as CPP. Diba? While that's... Yung iba ba, ako kasi nagbago ako nung ginagamit na ito, Dev C++. Dati yung, ano ba yung gamit natin last time? Yung kay Borland. Kasi nagsisingil na siya. Para doon sa... Kaya ito is open free to, open source tong Dev C++. So, yan ang inyo. Gawin yung 100 dito or kahit 1,000 kaya yan dito. Okay? Then, hanggang 9 lang ngayon. Gawin nyo na. Napakadali dito. O yan. Ano natin. Save as. While, ang file name nyo, while loop. Ano. Okay? O ba? May questions kayo? Wait lang. Oops. Ano ko na to? Stop.